We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 210. Today we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 7. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you so much also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. We rejoice in your presence, for in your presence there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your presence there is so much joy and rejoicing. And thank you that today you have found us in your presence. We commit to you this time, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Today, we are going to talk about Rahab. Rahab. In Hebrew, her name literally means wide and spacious. In Hebraic poetry, it suggests pride and arrogance. Tulad ng nabanggit ko po sa inyo mga kabiyaya, dito po sa series na ito, pinag-uusapan po natin ang mga Bible characters. Kuminsan sila po ang nasa center stage, kuminsan sila po ay nasa supporting role. Nabanggit ko na rin po sa inyo sa mga nakalipas na talakayan po natin ang paunti na bagay tungkol kay Rahab. But today, we will discuss even more. Siya pong ilalagay natin sa center stage. Titignan po natin kung paano ang biyaya ng Diyos ay gumana sa kanyang buhay at siya po inilipat from one season to another season of her life. Kapansin-pansin po na ang pangalang Rahab sa Hebrew poetry ay pride and arrogance. Ito po'y larawan ng pagbagsak ng tao, hindi lang ng tao, maging ni Lucifer. Mababasa niyo po sa Biblia that the original sin is pride. The fall of Lucifer is pride, according to Isaiah chapter 14. The fall of man is pride, as you can read in the book of Genesis chapter 3. And of the many sins listed in the Bible, pride is the number one sin that God hates the most, recorded in Proverbs chapter 6, verse 16. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan ng kayabangan. Ang pagmamataas, mga kapatid, ay kinamumuhian ng Diyos. There is a reason why God designed this so beautifully, that it should be by grace alone, nothing but grace, grace plus nothing, because this is the only antidote to pride. Ang pwede lang pong gumiba, ang pwede lang lumaban at sumira sa kayabangan ay biyaya. Dahil sa biyaya, wala kang may pagyayabang, all by His grace for His glory. Come on, give Him praise. So we are going to talk about Rahab. Allow me to share with you, my dear brothers and sisters, 3 things about what happens when grace finds you from the story of Rahab. Number 1, grace finds you in your shame.
Grace finds you in your shame. Natagpuan tayo ng biyaya sa ating kahihiyan. All of us, without exception, because of sin, have our own story of shame. Keep this in your mind, my dear brothers and sisters, that sin brought shame to humanity. And we should not be ashamed of that story, because it is in this season of our life, the season of shame, where grace found us. Because of Adam's sin, according to Romans 5:12, we are all born sinners. Dahil nagkasala ang unang Adan, kumapit sa hibla ng ating pagkatao at ng buong sangkatauhan ang mansa ng kasalanan. Kaya sabi po ng Psalms 51 verse 5, ang bawat isa'y ipinapanganak na makasalanan. Ang bawat isa, without exception, every one of us is born sinners. And what do you expect sinners do? Of course, sinners sin. Kaya ho natural sa tao ang magkasala. Hindi ho pinag-aralan ng taong magkasala. Ang tao po'y namuhay sa pagkakasala dahil ang tao po'y ipinanganak na makasalanan. Natural sa asong kumahol. Natural sa ibon ang lumipad. Natural sa isda ang lumangoy. Natural sa tao ang magkasala sapagkat nang ipinanganak ka, nakakapit na sa iyo ang likas ng kasalanan. That is why the Bible says in Romans 3:10, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Rahab's story shows that grace finds us even in our deepest shame. Ito ang inilalarawan ng istorya ni Rahab. In ancient Israel, prostitution was regarded as among the lowest sins, and it is even punished by death according to the law of Moses. Probably natatandaan niyo po yung babae na nahuli sa akto ng pakikiapid. Yung prostitute na yon ay kinaladkad at dinala sa paanan ni Jesus at dinidemand ang babaeng ito'y batuhin hanggang mamatay. Dahil yun po ang demand ng law. Mahigpit ang kautusan. Ang prostitution po, ang kaparusahan ay kamatayan. Dito sa konteksto na ito, makikita po natin ang grasya ng Diyos sa buhay ni Rahab at sumasalamin sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring ang kasalanang nagawa ng bawat isa ay hindi ho pare-parehas. Maaring hindi kasing dugyot o kasing dumi ng kasalanang nagawa ng iba. Pero ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kung wala ang grasya ng Diyos, tayong lahat ay walang pag-asa. Ang nagdala lang ng pag-asa sa atin ay ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Romans chapter 5 verse 20, letter B, the Apostle Paul writes, but where sin increase, grace increase all the more. Kapansin-pansin mga kabiyaya na yung word na increase ay 2 beses ginamit. One in reference to sin and the other one is in reference to the grace of God. Pag binasa lang natin sa English, walang masyadong dating. Kasi parehas lang ang value eh. Increase, increase. Where sin increase, grace increase all the more. Pero pag tinignan natin sa original Greek text, makikita nyo po ang lantarang pagkakaiba. Ang word na increase in reference to sin, ang Greek word na ginamit ay pleonazo, meaning superabound. The other word, the word increase, in reference to grace, ang ginamit po na Greek word ay huperperuzo. Ito'y dalawang salitang pinagsama. Huper, that is where we get the English word hyper. Peruzo, huper, super. Peruzo, superabound.
Yung word po na plenazo, superabound. Yung word po na huperperuso ay superabound. Sa makatwid, maliwanag, hindi po tinatabla ng biyaya ang kasalanan. Hindi rin po pinapantayan ng biyaya ang kasalanan. Hinihigitan ng biyaya ang kasalanan. Kung dakila ang kasalanan, mas dakila ang biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise for that. Hallelujah. Grace is greater than sin. Can we say that together? Grace is greater than sin. One more time. Grace is greater than sin. Where sin abounds, grace abounds even more. Can you say, Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. In other words, when sin reaches its highest point, grace doesn't just match it. Grace surpasses it. Nilalagpasan, hinihigitan, sapagkat mas dakila ang biyaya ng Diyos. Hey, you cannot out-sin the grace of God. Dito po tumataas ang kilay ng iba at nagsasalubong ang kilay at sabi nila, di lumalakas ng loob niyong magkasala ngayon. Sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos, di magkasala na lang tayo ng magkasala para lalong maging dakila ang biyaya ng Diyos. Ang sagot, hindi. Sapagkat ipinagpauna na ni Apostol Pablo nang una pang isinulat ito dahil inassume na po by the Spirit na ito magiging takbo ng malikot na kaisipang ng taong bagsak. Iisipin ng tao, magkasala na lang tayo ng magkasala para lalong sumagana ang biyaya ng Diyos. Hindi po. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa susunod na kapitulo. Romans chapter 6, verse 1 and 2. Interesting po. Galing sa Romans 5:20, pagdating sa next chapter, pinaliwanag ni Paul. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? How did he answer? Verse 2, by no means. By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? It's impossible. It cannot be done. So the issue at hand is not, will you go on sinning? The issue is not that. The issue is, can you go on sinning? The answer is, you can't. Because you already died to sin. Ang argumento ni Apostol Pablo ay hindi na pwede. Dahil patay ka na sa kasalanan. As far as God is concerned, sin is more of what Adam did than what we do. Kaya naman tayo nakagawa ng kasalanan ay sapagkat si Adan ang nakagawa ng unang kasalanan. Now listen to me and look at my eyes, my dear brothers and sisters. Kung hindi nagkasala ang unang Adan, wala tayong problema sa mga kasalanang nagagawa natin. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan, minana natin kay Adan ang tinatawag na sin nature. And the sin nature we inherited from Adam, we were born with it and we live with it. Kaya natural sa atin ang magkasala. This is the very reason why Jesus did not commit sin. Why? Because Jesus did not come from Adam. Jesus is the second Adam. Jesus did not commit sin because he did not come from Adam and he doesn't have the sin nature that came from Adam. Wala po siyang likas ng kasalanan at dahil wala po siyang sin nature, hindi po siya nagkasala. Hinahamon niya ang kanyang mga kaaway. Sino sa inyo ang makakasumbat ng anumang kasalanang aking ginawa? Wala akong maisumbat dahil si Jesus ay hindi nagkasala ni nasumpungan naman ng daya ang kanyang bibig. Siya po'y puro, siya po'y dalisay,
siya po'y walang kasalanan. He did no sin. In him no sin. He knew no sin. At dahil doon, hindi ho siya nagkasala sapagkat wala siyang sin nature. The problem is not what we do. Ang pinipix ng religion is what people do. They are barking up on the wrong tree. You're giving a wrong medication because you do not even know what the sickness first. Dapat alam mo muna kung anong sakit bago mo lapatan ng gamot. Ang sakit ay hindi yung ginagawa nating kasalanan. Symptoms po yun. Ang sakit ay yung minana nating kasalanan. Because of what Adam did, we sin. Are you getting this, my dear brothers and sisters? Because of what Adam did, we sin. So the problem is not what we do. The problem is what we have become. We became sinners, not because of what we did. We became sinners because of what Adam did. We inherited the nature of sin. And the sin nature is inside. That's why we live in sin and we practice sin. The moment you got born again, that sinful nature was taken away. Because that sinful nature died with Christ on the cross. When Jesus died, we died with Him. What part of you died with Jesus? The sin nature. Yung minanang kasalanan mula kay Adan, yun po yung ipinako kasama ni Kristo sa krus. Hindi ho dapat mamatay si Jesus. Walang rason para mamatay si Jesus. Ang pwede lang pong mamatay ay ang may kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Inako ni Jesus ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ni Propeta Isaiah chapter 53 verse 6, we all like sheep, gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon Him the iniquity of us all. Ang kasalanan natin ay ipinatong sa duguang katawan ni Kristo. That is why the Apostle Paul explains, He who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. That is why the Apostle Paul strongly argues you cannot live in sin because you do not have the sinful nature anymore. That sinful nature already died. It is not in the process of dying. It is not even the hope that will die someday. It's already dead. Now look at the verse again. Romans chapter 6 verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? How did he answer? Verse 2. By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? There is no possibility. It's impossible for a true born-again believer to live in sin because you are already dead to sin and you are made alive in Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Titus chapter 2 verse 11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. What brings salvation? Look at the verse. I'll read it again. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. What brings salvation? Not the law of God. Not the law of God. The grace of God. Not rituals. Not rules and regulations. Not even the church.
The grace of God that brings salvation to all men. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Hindi po sa ilang mga tao lang, hindi po sa piling mga tao lang, hindi po para sa mga Hudyo lang, hindi para sa mga Hintil lang, Hudyo't Hintil, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Now look at verse 11 again. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12, it, referring to the grace of God. Ang nire-refer na it ay ang grace of God. Galing sa verse 11. It, the grace of God, teaches us to say what? No to ungodliness and worldly passions. And what else? To live self-controlled, upright, and godly lives. Tell me where? Not in heaven. Right here, right now. It sounds to me na hindi po license ang grace to live a sinful life. Napakalayo po niyan. Yan pong bintang na yan ay bintang lang ng mga taong galit sa mensahe ng biyaya. Na di umano ang grasya ay lisensya para magkasala ng magkasala. Dahil meron daw silang nakikita. Mga kapatid, hindi ko mo mayroon kang nakikita, sila po ang best example ng teaching ng Bible. Hindi ho sila ang example ng teaching ng Bible. Ang teaching ng Bible, mga kapatid, ay totoo kahit ano pa ang nakikita mo sa mga tao dahil hindi ho ang salita ng Diyos ang susunod sa tao. Ang tao ang dapat sumunod sa salita ng Diyos. Amen. John chapter 4. Similar thing happens to the Samaritan woman at Jacob's well. Grace found her in her desperate shame of having 5 husbands. Natagpuan ng biyaya ng Diyos ang babaeng ito sa kanyang desperate shame na nagkaroon siya ng 5 asawa. Come to think, yung feeling of shame, bakit? Wala bang sumiseryoso sa akin? Wala bang magmamahal sa akin ng totoo, at least for life? At kailangan kong sumama sa iba't ibang mga lalaki para manlimos ng kanilang pagmamahal? Wala bang magmamahal sa akin ng totohanan? Look at the shame. Hindi mo man lang maikwento na naka5 asawa na ako. Ibig sabihin walang tumatagal na asawa sa iyo. What's wrong with you? What's wrong with you, girl? What's wrong with you, woman? Parang yung feeling of shame and also the shame of the men who are using her for their own pleasure and no commitment and no love and no serious relationship at all. Pero it was at this point, hey, look at my eyes, and those of you are watching this broadcast, it was at this point that grace found her. Jesus did not condemn the woman. Jesus gave this woman the living water. Ibinigay ni Jesus sa babaeng ito ang tubig ng buhay upang hindi na siya muling mauhaw kailan paman. Hey, listen to me, my dear brothers and sisters, and those of you who are watching this broadcast, let me just announce this to you. Ang tunay na kasapatan ay wala sa relasyon ng tao. Ang tunay na kasapatan ay nasa tubig ng buhay, relasyon sa Diyos. Shout amen. Jesus emphatically said to the woman, "Woman, ang sino mang uminom ng tubig mula sa balong ito ay muling mauuhaw. Pero ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw." It's wonderful to marry and have a family, but that is not the ultimate satisfaction. Ang sino man nasa hustong gulang ay nagpapasyang mag-asawa, pero hindi ho para sumaya.
Kapag nag-aasawa ka para sumaya, ay naghahanap ka ng saya sa pag-aasawa at ikaw ay mabibigo. Dapat bago ka pumasok sa pag-aasawa, masaya ka na. Dahil ikaw ay na kay Jesus. Dalhin mo ang saya na yan sa pag-aasawa at parehas kayo magiging masaya habang buhay. Amen! Ang magtatali sa mag-asawa, hindi yung kapirasong papel. Ang magtatali sa mag-asawa ay ang pag-ibig ng Diyos. Kapag binigkis kayo ng pag-ibig ng Diyos, you are bound to live forever. What God has joined together, let no man separate. Design ni God that marriage will be a lifetime. It is forever in this life, of course. Not in the next life, only in this life. Pero at least it will be a little heaven down here. It's beautiful to see family, to embrace the one you love, and you want to be with the rest of your life, to embrace your children, to kiss them, hug them. Pag tinitignan mo yung mga anak ko, para kang nanalalamin, kamukha mo, tuwan-tuwa ka dahil hindi naging kamukha ng biyanan mo. And you're just so happy, so beautiful. Pero ang lahat ng saya na yan ay hindi pwedeng tumablaman lang sa sayang pwedeng ibigay ng ating Panginoon, ng biyaya ng Panginoon. Shout amen! John chapter 8. Same thing happened with the woman caught in the act of adultery. Grace found her in a desperate shame. She was forgiven. She was restored. Only the grace of God can do that. Ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pakikipit. Kinaladkad, dinala sa paanan ni Jesus. At ang sabi ng mga tao, batuhin ang babae na ito sapagkat sabi sa kautusan ni Moises, sino mang nahuli sa akto ng pakikipit ay dapat batuhin hanggang mamatay. In her desperate moment of shame, not only that she will die, surely she will die, but she will die in shame. Jesus rescued her, forgave her, loved her, and she was restored. Jesus said to the woman, "Woman, where are your accusers?" She looked up, she looked around. To her surprise, oh my Lord, they're all gone. And Jesus said, "Woman, neither do I condemn you. Stand up. Go and sin no more." Yan ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Hindi lang patawarin, kaya kang baguhin ng biyaya ng Diyos. Amen. Are you getting this message? And those of you who are watching this broadcast, hey, please listen to us. You are not getting this by accident. This is by God's divine appointment, because today is the day of salvation. You're not seeing this by accident. This is God's appointment to you because He wants to save you. He wants to forgive you. He wants to change you because Jesus loves you very much. He loves you so very much. Shout amen. That is the reason why we broadcast this service. Because we're hoping against all hope that someone will see this broadcast, receive the grace of God, and be changed. That is the reason why I beg of you to share the broadcast, because one soul matters. That is why I ask of you with a broken heart, like, follow, share. Don't get tired because one soul matters. Kahit isang kaluluwa lang ang maligtas pagkatapos ng broadcast na ito, ang langit ay magsasaya, ang langit ay magdiriwang. Shout amen!
That is why we always thank you for your faithful giving. That is why we always thank the workers, the faceless and nameless workers who work behind the scene to make this broadcast possible. Because one soul matters. What happened to this woman? Mark chapter 16. Grace made this woman the first lady evangelist of the resurrection of Christ. So amazing. So amazing. Siya po ang kauna-unahan na babae na nagbalita. Unay sa mga alagad at sinabi, si Jesus ay muling nabuhay. Binago ni Jesus ang babaeng ito at ginawang mangangaral ng pinakamagandang mensahe. Ang mensahe, si Jesus ay buhay, 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 magpakailan-kailan pa man. Come on, give Him praise. Clap your hands to the Lord. Shout amen. Same thing happened with Saul of Tarsus. Acts chapter 9. He had his own piece of shame when he admitted that he had persecuted the church. Kaya nga nandun siya sa road of Damascus, may dala siyang sulat, permiso galing sa Jerusalem upang hulihin, ikulong ang mga tagasunod ni Jesus. At kung kinakailangan patayin ang mga tagasunod ni Jesus. Sa daan na ito, kinatagpo siya ng grasya ng Diyos. And the rest is history. You can read it by yourself. Acts chapter 9, the conversion of Saul of Tarsus, and this man became the greatest evangelist, the greatest teacher, the greatest pastor, the greatest apostle to the Gentiles. He wrote half of the New Testament. Tignan natin ang kanyang pag-amin mismo ng kanyang kahihiyan na kanyang inusig ang iglesia. Pero dito po siya kinatagpo ng grasya. 1 Timothy chapter 1 verse 13, following verses. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man. In his own admission, inamin niya mismo. Hindi galing sa kwento ng iba. Inamin niya mismo, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy. I love that. I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Verse 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and the love that are in Christ Jesus. Can you say amen? Amen. Verse 15, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. And Paul, in his own admission, of whom I am the worst. Look at verse 16. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Ang iginawad ng Diyos sa atin ay unlimited patience. Anong ibig sabihin? Hindi mo na kayang galitin ang Diyos. Dahil ang galit ng Diyos ay sinipsip ng dugo ang katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi na galit ang Diyos. God is not angry at you anymore. Yun ang mensahe ng ilang simbahan, ilang pastor hanggang ngayon. Galit ang Diyos. Hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Hindi na ho galit ang Diyos. May mga nagpipreach pa hanggang ngayon, God is an angry God. Sino mga nagpipreach nito?
Mga angry bird. Angry pastor. Hindi ho galit ang Diyos. Bishop, how do you know? How do you know for sure? Listen to me. Listen to me. I am very sure. Dahil dun sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kasalanan ng tao, ipinatong sa dugo ang katawan ni Kristo. Si Jesus po, ang kanyang kamatayan, ang tawag substitutionary death. Ang tawag po sa kanyang ginawa ay propitiation. Sabihin natin, propitiation. Mali ang bigkas nyo. Propitiation. Malapit na. May landi sa dulo. Propitiation. Good. Praise God. Ano ibig sabihin ng propitiation? Pampalubag loob. Ibig sabihin ng si Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siyang naging pampalubag loob, naglubag ang galit ng Diyos nung makita ang sakripisyo ni Kristo. Naglubag! Habang ang kasalanan mo'y naglilibag, ang galit ng Diyos naglubag. Bakit? Sapagkat lahat ng ating kasalanan ay binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Come on! Oh, happy day! Oh, happy day, since Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray. Oh, happy day, since Jesus washed my sins away. Shout amen. The Bible says, blessed is the man whose sins are forgiven. The word blessed comes from the Greek word makarios. Happy, super happy, jubilantly happy, happy, happy. Kaya ang taong pinatawad, masaya, pinagpala, pinaburan. You are happy. Everybody shout, I am happy. I am happy. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Anong pasensya ang ibinigay ng Diyos sa atin? Unlimited patience. Hindi na ho magagalit ang Diyos. Pero huwag kayong magbibiro. Pwede pa rin magalit ang asawa mo. Magalit ang nanay mo, tatay mo. Hindi ho yan sinagot ng krus ng Kalbaryo. Listen to me. Pagka loko-loko ka, patay ka sa misis mo. Patay ka sa mister mo, patay ka sa nanay mo, tatay mo. What I mean, patay lagot. Hindi literal na patay. Lagot ka sa nanay at tatay mo. Lalo na sa lolo mo. Puno na ang salot. Dapat ka nang kalusin. Tao lang yan. Human relationship. Pero as far as your relationship with God is concerned, it is forever settled. You are loved, you are accepted, you are blessed, you're highly favored, you are holy forever, because by one sacrifice, He has perfected us forever. Hebrews 10:14, you are forever perfect before God because of the finished work of Jesus. Shout amen. Palakpakan si Lord. Praise God. All of them. The woman at the well, the woman caught in adultery, Saul of Tarsus, including Rahab. All of them have their own stories of shame. But grace found them. So do we. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon din tayo. Natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos. Number one,
Grace finds you in your shame. Number 2, grace honors your faith. Grace honors your faith. Pinaparangalan ng biyaya ang iyong pananampalataya. Now let's look at Rahab's faith. Joshua chapter 2 verse 9, following verses. And said to them, Rahab was talking to the 2 spies, and said to the 2 spies, I know that the Lord has given this land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country, referring to Jericho, are melting in fear because of you. My question is, how did she know? Sabi niya doon sa 2 spy, I know. My question is, how did she know? The next verse tells us, verse 10, we have heard, that's why she knew. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. And what you did to Sihon and Gog, the 2 kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. How did she know? Because they heard. They heard. Alam niyo mga kapatid, ang kwento, may pakpak. Di ba? Nakukwento talaga yan. Kwento. Hanggang sa ang kwento ay nakarating sa Jericho. Mind you, hindi pa uso Facebook. Lalo na kung uso ng Facebook noon. Kung uso ng social media noon. Di ang bilis. Pero kahit walang social media, kahit wala pong anumang kinds of media noon, naikukwento, nakarating ang balita. Sa nangyari doon sa pagtawid sa dagat na pula, at yung victory nila doon sa mga Amorites kings. Now, look at verse 11. When we heard of it, have you noticed? 2 beses minention yung heard. Verse 10, we have heard. Look at verse 11. When we heard of it, referring to the story about the crossing of the Red Sea, the victories they had over the Amorites kings, galing sa verse 10. When we heard of it, our hearts melted, and everyone's courage failed because of you. Oh, listen to the next line. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Naniwala po ba si Rahab sa Diyos ng Israel? Yes. Ang sabi niya, for the Lord your God, referring to the God of Israel, the God who parted the Red Sea, the God who gave them victory over the Amorites king. Yun lang ang narinig nila. And dami pang kwento Gumawa ang Diyos ng ilog sa gitna ng disyerto. Ang dami pang kwento Umulan ng pugo. Umulan ng mana. Ang kanilang mga sapatos hindi ho napudpud. Ang kanilang mga damit hindi na luma. Ang daming kwento Pero yung 2 kwento lang na yun na nabanggit, laglag ang pangalawa ang mata. Ang sabi po ni Rahab, for the Lord your God is the God in heaven above and on the earth below. Ano nangyari dito? Let me explain. 2 beses binanggit yung when we heard of it. That is very, very important. Because Romans 10:17 tells us that faith comes by hearing the word. Kaya nagkaroon sila ng pananampalataya. Kaya nagkaroon ng pananampalataya si Rahab sapagkat yung kanyang napakinggan ay pumasok sa kanyang puso at kanyang pinaniwalaan. It's not enough just to hear. You have to believe what you hear. Naniwala po si Rahab, ang sabi niya, the God of Israel is the God
of heaven above and the God of the earth below. She believed in the God of Israel. My question is, how do we know for sure that Rahab really believed? She had faith. How do we know that she had the genuine faith? Because she acted on her faith. Kasi hindi ho pwede ang pananampalataya walang kasamang aksyon. Makinig, hindi ho sinasamahan ng aksyon ang pananampalataya. No. Ang pananampalataya ang naglalabas ng aksyon. Did you get that? Yun po ang tama. You do not add works to faith. No, you don't. But your faith works. Kasi yun po yung law of faith number 3. Faith acts. You need to act on your faith. You have to allow the action come out from the genuine faith. And how do we know that for sure in the case of Rahab? Let me show you 2 points. Number 1, in Joshua chapter 2 verse 4, Rahab acted her faith by hiding the 2 spies. She acted. Why did she hide the 2 spies? Because she believed that the God of these 2 spies is the God of Israel, the God of the heavens above, and the God of the earth below. Number 2, she acted her faith by hanging the scarlet cord in the window. Joshua chapter 2 verse 21. So hindi po basta sabihin, naniwala siya. Marami rin kasi nagsabi, naniniwala kami. Kung naniniwala ka, aktuhan mo. Sapagkat yung tunay na pananampalataya may kasamang aksyon. Can you say amen? If you believe in your heart, you have to say it. That's why Rahab confessed. The God of Israel is the God of the heavens above and the earth below. She spoke of her faith. She acted on her faith. That is why her faith is genuine. And it was mentioned in the book of Hebrews chapter 11 that by faith, Rahab did what she did. It is all by faith. Today, sa ating kapanahunan, same thing. Tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya dahil narinig natin ang mensahe ng mabuting balita. Yung faith dumating sa atin dahil po sa message, the message of grace. Can you say amen? Faith comes by hearing the word of Christ. Nung magkaroon ka ng faith, tumawag ka. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Now that you are saved, ligtas ka na. Hindi po maliligtas pa lang. You're not in the process of being saved. You're already saved. Right now, you have the faith. Hey, yung faith na nagligtas sa'yo, the same faith that you will be using in this journey of life, we call it walking by faith, not by sight. Not by reason, not by feeling, but by faith. Because faith believes the impossible, receives the incredible, and sees the invisible. Can you say amen? Number 2, grace honors your faith. Number 3, grace places you in God's story. Inilalagay ka ng biyaya sa kwento ng Diyos. Just imagine, sa story ni God, kasama ka. What an honor. What an honor to be part of God's story. Rahab did not just survive. She became part of the lineage of Jesus. Grace turned her shame into legacy. That she will be remembered
forever. Look at the scripture. Matthew chapter 1 verse 1, and then we'll jump to verse 5 and 6. Look at the screen. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. This is the record of Jesus' genealogy. Son of David, son of Abraham. Look at verse 5. Salmon, the father of Boaz, whose mother was? I cannot hear you. Let's do this again. Salmon, the father of Boaz, whose mother was? Rahab. The Rahab we are talking about, the same person. She was included in the genealogy of Jesus. What an honor. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. This is the genealogy of Jesus Christ, son of David. Beautiful story, isn't it? Ganyan ang kayang gawin ng biyaya. Ang buhay nating walang kwenta, nagkakaroon ng kwenta, saysay at ganda dahil nagiging bahagi tayo ng kwento ng Diyos. Amen? Sino si Rahab? Si Rahab po ay great-great-grandmother ni David. Sino si David in relation to Rahab? Si David ay apo sa talampakan ni Rahab. Sino si David? The most beloved king of all the kings of Israel. Kaya pag nagpunta kayo sa Israel, isang tomb ang well-preserved. They call it the Tomb of David. People flock there to see the tomb of this great man. And that great man, ang kanyang great-great-grandmother was Rahab. Beautiful, isn't it? Palakpakan natin ang Panginoon. Beautiful story. Beautiful. The same thing happened to Ruth. When grace found her, her life was placed in God's story and woven into Christ's genealogy. Interesting. Interesting. Sa genealogy of Jesus, there were only 4 women mentioned. Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba. And in the genealogy of Jesus, 2 women are Gentiles. Rahab and Ruth. Look at the scripture. Matthew chapter 1 verse 5 to 6. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Yung napangasawa po ni Ruth ay si Boaz. Si Boaz ay anak ni Rahab. Kaya si Rahab ay biyanan ni Ruth. Beautiful, isn't it? Ganyan kaganda pag gumawa ang Diyos ng kwento na sa hinagap ng iyong guni-guni. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Ang hindi ho kayang pangyarihin ng tao, kayang gawin ng biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Shout amen. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. So let's do the math. Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David, Jesus. Ang kasunod na niyan
ay tayo, mga anak ni Jesus, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen! The moment you become a child of God, you become part of the story of Jesus. I'll show you the verse. I'll show you the verse. John chapter 1, verse 12 to 13. Yet to all, without exception, yet to all who receive him, receive Christ, to those who believe in his name, the name of Jesus Christ, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Sa Bible, ang mga synonyms ay born from above, born of the Spirit, born of God, and born again. Pare-parehas ang kahulugan po nun sa Biblia. Ang sino mang tumanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid baga yaong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Ikaw ba'y sumasampalataya? Ikaw ba'y tumanggap? Ikaw ay anak ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Hallelujah! Amen! John chapter 3 verse 6, flesh gives birth to flesh, referring to natural birth. But the Spirit gives birth to, referring to spiritual birth. So nagkaroon ka ng spiritual birth. Now you become part of God's family and God's story. How do you know for sure that you are truly born again? Hey, listen to me. Look up here. Look at my eyes. I'm starting to close. You should know. If you are really a child of God, nobody knows it better than you. People can give their opinion, pero you can know it for a certain. Ikaw nakakaalam, anak ka ng Diyos eh. I'll show you. Romans 8:16. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. So who is the one telling you that you are God's child? The Holy Spirit lives in the inside. Two spirits ang binanggit eh. Yung una, capital S, referring to the Holy Spirit. Yung small s, referring to human spirit. The Holy Spirit lives inside your human spirit, and the Holy Spirit is telling you, you are a child of God. That is why every Sunday we affirm that fact. I am a child of God. Come on. Everybody say, I am a child of God. Mas malakas pa. Palakpakan, may kasamang hiyawan. Are you happy? Are you happy? We should be happy. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos ay hindi mo nabili, hindi mo napremyuhan. Ito'y nirigalo sa iyo ng Diyos sa biyaya. Amen? Ephesians chapter 2 verse 9. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. Look at the next line. Beautifully worded. Can you read that for me? The last line. Ready? 1, 2, 3. You are members of God's family. One more time. You are members of God's family. Do you believe that? Amen. Palakpakan si Lord. Amen. You are members of God's family. It's an honor to be a member of the royal family. Grabe yun. Yung maging member ka ng royal family, grabe yun. Pero ito, mapatid, wala nang hihigit pa dito. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. How do we know that for sure, Bishop? I'll give you assurance. Hebrews 2:11. Both the one who makes men holy, referring to God, and those who are made holy, referring to us, believers, are of the same family. We belong to the same family. And look at the next line. So Jesus is not ashamed to call them brothers.
Though it is true that Jesus is our Lord and Savior and He is our God, but also equally true that He is our big brother. Si Jesus ang big brother. Nasa bahay ka ni big brother. Ipayapa mong isip mo dahil hindi ka mapapaalis sa bahay ni big brother. You are there to stay forever. You are there to stay forever. Shout amen. Come on, get happy. Praise God. Thank you, Jesus. Ganyan kaganda ang mensahe ng biyaya. Amen? Let's see them again. 3 things when grace finds you from the story of Rahab. Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Ready? Malakas, sabay-sabay. Umupo ng maayos. Isuot ang sinturong pangkaligtasan. Magsasalita kayo at gagalaw para hindi kayo giniginaw. Malakas. Ready? Number 1. Grace finds you in your shame. Number 2. Grace honors your faith. Number 3. Grace teaches you in God's story. Now, let's close with an application. Number 1, never think anyone is beyond the reach of God's grace. Never ever think. Never condemn people. Posible nang magbago yan. Demonyo na yan. Di na magbabago yan. Suko na ako dyan. Maybe, as far as what you feel right now, but as far as God's grace is concerned, no one is beyond the reach of God's grace. Walang hindi kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. In every heart, there lies a story. Some chapters damaged by failure, others disgraced by sin. But grace sees not the stain, but the soul. No life is too broken, no shame too deep for the arms of our Savior. Let this truth free you to love, extend mercy, and proclaim hope to all who feel hopeless. Ang mundong ito punong-puno ng kawalan ng pag-asa, kaya sinusubok ng tao ang lahat para baka sakali makakuha ng pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay nasa biyaya ng Diyos. Natagpuan na natin ito, ibahagi natin sa iba. Number 2, walk in faith toward greatness. Walk in faith toward greatness. That single act of faith not only secured her family's safety, but also granted Rahab into Israel's heritage and ultimately into Messiah's lineage. That act of faith, she believed that the God of Israel is the true God. That is why when the 2 spies came into her house, she hid them. She helped the 2 spies. Why? Because that was an act of faith. And that faith she acted on not only changed her life, but changed her destiny and gave her a legacy. When you walk in faith, grace meets you. Grace guides you into God's extraordinary purposes. Mamamangha ka sa kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Number 3, I'll close with this. Allow God to rewrite your story for His glory. Allow God to rewrite your story for His glory. Invite God into your story and watch His grace rewrite it, turning shame into a powerful testament of mercy. The greatest chapters of your life will be written with the ink of the ashes of your past by His grace-filled design. Walang
hindi kayang baguhin ng Panginoon. Mula sa abo ng iyong nakakahiyang nakaraan, gagawin niya po itong tinta para maisulat ang magandang kwento ng buhay mo. Ikaw ay binago ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let's see them again. Live application. Ready? Let's read them out loud. You can see this on your screen. Number 1. Number 2. Number 3. Never think anyone is beyond the reach of God's grace. Walk in faith toward greatness. Allow God to rewrite your story for His glory. The big idea is, one more time, in Christ, my next season is coming. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, because this is the beginning of your new season. Receive Jesus today and be saved. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo ng pagtanggap at ariin natin ang panalangin ito, isang personal na panalangin, bigkasin ng mayroong paniniwala. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, itinataas ko po sa harapan ang sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagan na ito, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Tinataas po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong natin magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Get your communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuli dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito, taos puso. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan
na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa. Do you really believe that? We believe that with all of our hearts, that in Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!